Umaalma ang ilang maing isda sa plano ng Department of Agriculture na mag-angkat ng tone-toneladang isda sa Oktubre. Live mula sa Parañaque may unang balita, si Bea Pinla. Bea. Ivan, lunod sa pangamba, ang mga mangingisda na nakausap natin dito sa Bulungan Fishport sa Parañaque. Takot daw sila sa magiging epekto sa kanila kung magtuloy ang malakihang fish importation na nakaamba sa susunod na buwan. Kung gusto gutumin na yung mga Pilipino, di gawin nila. Kalukuhan. Angkat, kadami-dami na isda sa atin. Aangkat tayo. Nakakahiblad yung... Hindi na napigilan ni Mang Dodong ang sama ng loob niya sa plano ng Department of Agriculture na magangkat ng 25,000 metric tons ng isda sa Oktubre. Kabilang dyan ang galunggong, tamban, makarel at bonito. Ilang mangingisda at grupo na rin ang umaalma sa planong ito ng DA. Daing nila, sila ang lugi kung magtuloy-tuloy ang importation ng isda. Imbis na sapat na rin yung kinikita mo sa araw-araw, mababawasan pa. Bahala na sila. Sa amin naman makakain lang ng 3 beses sa isang araw, masaya na kami. Malaki epekto kasi yung mga sariwan hindi mabibili. Paano yung kita niyo yun, sir? Bababa. Ayon sa grupong Pamalakaya, mababa na nga ang presyo ng isda, lalo pa raw bababa ito kapag pumasok ang mga inangkat na isda. Panawagan nila, itigil ang importasyon. Tumaas naman ang presyo ng ilang isda sa palengke. Ang galunggong mula 240 to 250 pesos, ngayon 280 to 300 pesos na kada kilo. Ang bawat kilo ng bangus naman, nasa 185 pesos na mula 150 pesos. Ang yellowfin mula 180 to 200 pesos, nasa 230 hanggang 240 pesos na ngayon. Ang ilang tindera ng isda na nakausap natin, ngayon lang daw nakakabawi matapos ang sunod-sunod na bagyong namerwisyo sa hanap buhay nila. Ang panibagong pangamba nila, baka malugmok daw sila muli dahil sa nakaplanong pag-angkat ng isda. Pag bumagsak ang tutumal kami. Malaking kawalan sa amin yun. Sana naman, wag nang umangkat. Kaya naman siguro ng sa atin dito, wag nang papasok ng sa iba. Siyempre po, magbababa po. Maapektuhan po yung dito. Opo, magbababa po ang presyo. Dahil po meron papasok. May iba naman na hindi ikinabahala ang importasyon, lalo na't kulang daw ang supply ng ilang isda. Mas maganda makaka-import kami sa iba kasi mas mababa makukuha pag-import sa iba. Sisikapin naming makuhanan ng pahayag ang DA. Ivan, iba-iba ang epekto ng fish importation mula sa mangingisda hanggang sa mga mamimili. Ang hiling ng ilang mangingisda na nakausap natin dito, imbis na mag-angkat daw, ay tulungan na lang ang kanilang pang-araw-araw na panghahanap buhay. At yan ang unang balita mula rito sa Parañaque. Bea Pinla para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.